Nung ba may isang bahay tapos itatayo mo ulit. Tapos siyempre dahil sa nangyari, it's either gagamit ka ng martilyo, ng pala, saka o gagamit ka ng electric na gamit. E paano kung wala? Oo. Ano po ba sa tingin nyo na mas magandang administrasyon, ngayon o yung nakaraan? Yun ang ako kasi kung tutusin. Wala. Hindi kasi ako botante. Pero kung ako dati, nung masasabi ko, dati, hindi kasi ako nabuhay nung panahon na yun eh. Pero sa tingin ko, kung pagbabasihan ko yung mga libro, saka yung mga pagkakalap ko ng kaalaman, siguro ko masasabi ko yung sinasabi nilang hindi okay na tao. Mas marami siya na-accomplish na tao. Mas marami siya na-accomplish para sa bansa natin. Kaysa yung sa mga nagsasabi na ganito ako, ganito, ganyan. Pero anong nangyari? Ending pa rin natin, mahirap tayo eh. Yun naman yung end result pa rin naman talaga ang titignan natin, di ba? So, yung sinasabi nilang, alam ko, hindi ko napapangalanan. Kilala naman kung sino yung tinutukoy ko na. Base dun sa achievement na nagawa niya for the past 20 years. Hindi ako lumaki sa panahon niya. Maraming naghirap ng mga panahon na yun. Maraming din nagsasabi na hindi siya okay kasi nga naranasan nila yung ganito, naranasan nila yung ganyan. Pero yung mailagay mo sa yung Pilipinas sa mapa, malaking bagay yun. Pero syempre nga, dahil nga sa progress talaga, mayroon talaga magiging sakripisyo talaga dyan. So which is yung pinakamasaklap doon, karaniwan tao. So sana nga, ang pinakamaganda dyan, ang pinakamaganda na lang dyan, magiging mensahe ko na lang sa iba, kung mapaparating ko yung aking boses. Sana sa pagunlad natin, hindi naman natin maging sakripisyo yung ibang tao katulad ng mga mabababang tao sa lipunan. Kumbaga dapat sama-sama tayong bumagsak, sama-sama rin tayong bumangon. Hindi yung nabubuhay tayo ng nandiyan na yung hindi naman mawawala yung yung antas ng pamumuhay ng isang tao sa isa eh. Kasi depende naman din yun sa sipag ng tatrabaho eh. Saka pangalawa kung saan silang pamilya nabibilang. Pero sana naman matututo tayo sa mistakes ng past. And then look forward tayo na makita ng mga tao na mamuhay tayo bilang tao. Pairali natin yung pagkakapwa-tao. Masasabi ko sa kanya, hindi ako nabuhay sa panahon ng tatay niya, pero masasabi ko, saludo ako sa kanya, sa tatay niya. Pero yung mga mistakes ng past, sana makorek na katulad niyan, katulad ng sinasabi ng mga nakakatanda sa akin, nung panahon nga ni Marcos, pag titingnan mo, naging maulang ng Pilipinas. Nung panahon na yon, ang Singapore, 10 taon ng pagitan sa atin. Ang Korea even was like 50 years because ginawa silang playground ng US at saka ng kung sino man yung kalaban ng US, yung North Korea. So war-torn country siya, 50 years ang pagitan. Now look at them. Mas umunlad pa yung buhay nila kasi bakit? Una, inisip nila kung paano paunlarin ang kanilang bansa. Yung patriotism, ginising nila, katulad ng Singapore na advice na sa research ko na gusto nila paulin ng bansa nila. May isang visionary na presidente na hinikayat nilang bumalik yung mga scientists nila na bumalik para maghanap buhay. Pero wala naman silang malaking sweldo na ipapangako. Pero ipapangako niya yung magandang future, which is dun niya nahikayat yung mga tao. So sana si Pangulong Marcos, kung marinig niya yung boss natin na sana magawa niya rin yung achievement ng tatay niya na walang masasakripisyo, or kahit sabihin natin hindi man niya maabot ng konti kasi kung tutusin na ilatag na ng tatay niya yung mga dapat na nasa ng Pilipinas eh. Pero kung may improve naman niya yung pamumuhay ng mga tao, karaniwan tao, nang hindi sila nasa sakripisyo, then so, siguro mas maraming tao. Umaasa po kayo sa administrasyon ngayon na may babangon ng Pilipinas? Actually, not necessarily na nakafix na ako sa isa. Sana sa mga susunod pang administrasyon, susunod sa kanya, kung siya man magsisimula nito, mas maganda siya magsimula ng mga bagay na susundan pa ng ibang mga pangulo na. Na halimbawa, katulad niyan, na ma-improve nila yung pamumuhay ng Pilipino nang walang nasasakripisyong kapwa ng Pilipino. Lalo na yung karaniwang tao. Tayo, masa, hindi naman tayo mangmang.
ginagawa lang tayong ganun kasi para paniwalain tayo sa mga bagay-bagay. Pero kaso nga lang, ang Pilipino talaga, likas talagang kahit na anong ano mo is, ay tawag niyo yung kanyang katalinis, Pero di ba ingenuity. likas, oo. Di sapat yung pagkain eh. Oo. Yung sustansya eh. Nakakapagtrabaho Pilipino eh. Kahit ako na lang, sabihin na lang natin, di na natin ilalayo. Ako po, may punong-puno na ako ng sakit sa katawan. Survive ko na lang to. Ito na lang gumagana sa akin na maayos. Yung utak ko, yung bibig sa kamay ko. At saka nagtatrabaho pa rin ako. Hindi naging hadlang sa akin Hindi yung magtrabaho. Kasi ang isipin natin, Laban. yung kung paano, lumaban tayo, nung wala naman tayong inaapakan tao, wala tayong niloloko. Pero sir, sapat naman po yung kinikita nyo. O Sa nagtitipid ngayon, din? sa ngayon, oo, kasi mag-isa lang ako. Oo. Pero kung alam mo, nagtatrabaho ako sa nature ng trabaho yung may ko. pamilya, Hindi. hindi sapat. In reality, hindi yan. Oo. Kumbaga, mangyayari niyan, yung mag-asawa, talagang setting ngayon, magtutulungan sila. Kailangan talaga dalawa may trabaho. Dalawa may trabaho. O kaya naman, kung sana nga lang, kasi halos dalawang, kasi ako rin naman nung Pasko, kasi halos dalawang tao din ako dahil nagtatrabaho ako, naghahanap buhay, nagsa-sideline. So, ganun din. Yung standard ng pamumuhay natin. Kasi nga, dahil nga sa bilihin nga. Oo. Pero kung halimbawa, kung umigi yung mabuwasan yung pangangapital. Pangangapital, parang Hindi, alam ko yan sir. Ngayon kasi is capitalism yung nangyayari, di ba? So dahil yun doon, dahil nga kasi puhunan, ganito, ganyan. Oo. So kung halimbawa, lahat ng tao halos na magkaroon ng tinatawag ng pagsasama ng kahusayan o sabi kooperatiba, yung sinasabi nila. Yung magkaroon ng hindi kooperatiba kasi magtitinda lang din naman ang ending niyan eh. Yung magkaroon yung tayo halos matuto tayo mag-create ng something out of nothing na may makapag-produce ng something. Doon ka talaga magkakaroon ng income or anything. Sir, saludo ako sa inyo kasi nakita ko isa kayong PWD, no? Tama po ba? Meron po ba kayo nakukuha sa gobyerno? Kasi di ba merong programa Wala po, gobyerno? sasagutin ng diretso kasi hindi po ako botante, yun. Okay po. Kaya po wala kayong nakukuha. Oo, kasi ending yan, tanong nila sa akin botante ka ba? Hindi. Ako saludo ako sa Olonga po. Kasi hindi ako taga-Olonga po eh. Pero nakakuha Naghanap kayo. buhay sila kasi hindi naman ako nakakuha. Sila mismo yung nagtrabaho. Sila yung umiikot. Okay. Umiikot na ako. Sasabihin sa'yo, Sir, meron na po ba kayo? Nakita po, PWD po kayo. May ID na po ba kayo ng PWD? Sabi ko, wala. Pwede ko po may imbitahan sa opisina namin. Tapos yun, doon So ako may ID nakakuha. na po kayo ngayon? Nung dati, nasa Pero Olonga ngayon, po. dito sa Quezon City, ba't hindi po kayo lumapit sa ating Quezon City government? Lumapit po ako twice. Oo. Hirap nga ako maglakad dahil nasa gitna yung opisina nila eh. Oo. Eh syempre, ginawa ko, naginapan nila ako ng requirements. Nung nagsusupply ako ng requirements, nangyari, ang ending, hinahanap na nila ako kung ano yung wala ako. So, meaning yung kung botante kayo. Ang ending, tanong sa akin, botante ako. Sabi ko, hindi na nila ako inasikaso. Wala. That was like so many years ago. So, parang pag hindi ka pala botante, hindi ka papansinin? Pero On my Pilipino case, po tayo. Oo, ganun na nga. Ganun na nga. Sige sir, maraming salamat sa pag-unlak at naabala ko po ang inyong pananghalian bayan. Okay lang po, ano na to pasensya eh. po. Hindi, ano lang to snack lang. Kasi Snacks kanina lang. pa ako, kumain eh. Pero sana po makakuha po kayo ng ID. Kaso nga alam, Di ba sa barangay Pasong Putik tsaka sa Lagro? meron na po, meron akong ID, pero yung mga katulad ng benefits na Oo. na PWD, wala po. Kahit even nga yung SSS na-technical ako dahil sabi nga nila, yung nangyari daw sa akin is, nangyari bago pa ako naging miyembro. Thanks. So, meaning hindi siya covered? Hindi kayo makakakuha ng disability? Hindi kayo covered sa disability retirement? Wala po. Kaya nga po, benefits? ang isa na lang pinagpapasalamat ko. Puti pinagpapasalamat po, ito kayo may trabaho. Hindi lang po sa trabaho. Ang pinagpapasalamat ko, kahit wala ako, yung nasa taas. Oo. Sa kanya lang talaga ako maasa. Opo. Kumbaga ako, nung tulad kahapon, sa sobrang pagod ko ho, sobrang sakit ng pakiramdam ko. Ano po ba ang duty niyo dyan sa call center po ba yan? Opo. Ano pong duty niyo? Di ba panggabi yan? Balita ko, graveyard.
Opo, kaso nga lang po, closer na po ako eh. So, pwede natin 2 masabing a.m. ang pasok niyo AM pag na rin. closer. Opo, at alas 3. Mga 3 to 12. 3 to 12. So, pwede mo na rin masabing pang umaga na rin siya. Okay, okay. So, pasalamat kita mo, dahil doon, pasalamat na lang din ako kasi ang pinapasalamat ako nasa taas. Oo nga po. Sir, mag-iingat po kayo parati. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Sana po ay mas tawag na ma-promote po kayo dyan sa inyong trabaho. Sa akin po, okay na po sa Sana akin po yung isa kayong maging ano lang ano ba, kasi team leader, supervisor, or manager. sapat na po sa akin kung ano po yung nabot ko ngayon kasi ang importante yun, mas marami dyan, mas karapat dapat kayo sa akin. So, ang sa akin na lang po ngayon is I live yung simple lang. I'm trying to live my life kasi hindi na rin naman ako masasabi ko na lang, nabubuhay ako everyday because dahil na rin sa kondisyon ko. Okay. So may sakit ako na Panggamot anytime. nyo, sir, yung mga maintenance nyo, no? Ano na lang ako, naghahanap buhay ako para sa gamot ko, para din sa sarili. motivation ko yung mga Wala anak po ko. kayong balak mag-work, ay mag-business na lamang para hindi, kumbaga, hindi na kayo papasok. Diba sabi nyo nga, within pasong putik lang kayo. Hindi ko po siguro alam eh, kasi hindi ko, yun nga rin po yung naalam ko kung nasa kayo. Ginagawa ko na lang po ngayon kasi kung ano muna yung alam kong gawin. Okay. Tulad yan, saka pinaka-motivation ko na magpatuloy lang yung mga anak ko. Okay po. Actually, hindi ko sila kasama. Kasama sila ng nanay nila. Wala po And dito sa QC. Wala dito, nasa ibang bansa eh. Okay po. So, ang sa akin na lang po, hanggat may buhay, saka may motivation kakatulad niyan, ako bilang naging tatay din ako, past tense. At I look forward na maging tatay ulit ako sa kanila pagdating ng panahon. Kaya nga po, hindi ako tumitigil sa aking buhay kasi hindi natin alam na baka kailanganin ka ulit ng mga anak mo. Yun yung inaabangan ko na. Sir, happy Father's Day ha. Kahit late na yung pagbati ko. Salamat so, po. mabuhay po kayo at sana po ay maging magaling pa kayo dyan sa inyong trabaho. Opo, Salamat importante po. lang, magstay lang ako sa work ko. Okay Oo na po. nga po. Yung promotion para sa ating Oo nga, mga bata-batang ano yan, Opo. henerasyon. Opo. Sa akin lang, importante lang yung continuity lang po. Okay po. Kasi Okay. ako.